Mrs. Halika, uminom ng tubig. Mister, sa taon, tinulungan mo ako sa pamamahal. Mahirap na gawin. Mrs. Ang pamamahala sa negosyo. Basta sinabi mo le. Kailangan mo lang magsabi. Maari akong maging house husband. Dear, kumuha ka ng pinakamagaling na pangangalaga sa buntis mula sa probinsya. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa aming ospital. Kalahating buwan pa bago manganak. May pasyente ka ba na kailangan ang team na ito? Wala. Ang team na ito ay ikaw ang kumuha, paalagaan ka at ng baby mo. Hindi po pwedeng ibigay sa iba. Mahal, dumating ka na ba? Say, pupunta na ako. Mahal, may pasyente dito. Kailangan ko munang magtrabaho. Sige. Okay. Ginawang bay, ang inaasahang petsa ng panganganak ay napaaga ng kalahating buwan. Bakit hindi sinabi kailangan talagang may mag-alaga sa'yo? Kinausap ko lang si Papa na mag-invest ng 10 bilyon sa White Hospital. Kailangan ni Azin na magpakitang gilas kay Papa ngayon. Ayaw kong maabala ang trabaho niya. Pero, Na-reserve ko na ang yai delivery room sa ospital. Nag-imbita ng pinakamahusay na maternity care team sa lungsod. Kayang-kaya ko mag-isa. Ang galing talaga. Ate, ang special room sa ospital ng Bay ay nagkakahalaga ng 10,000 sa isang araw. Bayaw. Kaya mo ba talagang makapag-book? Alam mo ba kung anong trabaho ng bayaw mo? Directoring by hospital. Siya rin ang ama. Tingnan kayo. Sweetheart, malapit na ang due date ko. Nangako ka sa akin na ibibigay mo ang pinakamahusay na maternity room ng Bay Hospital. Hindi mo naman AKO lalakahin DBA? Huwag kang mag-alala. Special na maternity room ito. Kayang-kaya ng asawa mo. Tama, mahal. Narinig kayo. Bay Hospital nagdala na magaling na team mula probinsya para pangangalaga sa buntis. Sinasabi nila na pagkatapos ng panganganak sa kanila, walang magiging pekla. Mahal, itong pangangalagang team pwede mo ba ako bigyan para pagkatapos kong manganak, masyot ko yung mga damit na gusto mo. Na hindi makikita ang peklat at masisira ang kasayahan. Isang pangangalagang team lang naman. Sayo na. Dubai Ling, Kalahating Buwan. Kay, Ranyan muna. Hindi naman siguro magkakaproblema. Mahal, ang bait mo sa akin. Pagkatapos kong manganak, talagang alagaan kita. Ang talino mo talaga, mahal. Sasabihin sa team mula sa probinsya na dumating para sunduin ang tunguhin sa espesyal na silid panganakan. Alam ko namang mahal talaga ako ni Mister. Lumabas kayo. Salubungin si Madam. Madam. May kailangan pa akong na AKO sa espesyal na delivery room. Ayos na ang lahat. Ipapadiretso ka na lang nila doon. Bye-bye. Ma'am. Si po. Sir Bay, sigurado ka bang hindi kailangan ipaalam kay Dengo? Dahan-dahan Tabi. Tabi. Tabi kayo. bulak pa kayo. Tumatakbo kayo dito sa ospital, anong ugali yan? Ugali? Sa mga mahihira. Hindi nyo ba nakikita? Nasa tabi ang pinakamagaling na team ng medisina. Mahalagang babisat yan ng ate ko. Kung naantala, kaanyo bang panagutan yan? Ikaw. Tama na. Ayos lang AKO. Kapatid, bakit makikipagtalo sa mga ganitong mahihirap? Baka kahit kailan hindi ko mararanasan ang ganitong serbisyo.
Ang medical team na ito. Parang katulad ng kinuha ko mula sa lungsod. Ihanda ang espesyal na delivery room. Pasensya na po, ma'am. Ang nag-isang espesyal na delivery room ay ibinigay na sa isang babae. Ano? Yung special delivery room na asawa kayo na ay naago ng iba. Sumama ka sa akin. Bawin mo ang delivery room. Dahan-dahan lang. Ingat sa tiyan. Bailing. Ikaw na. Li Ran. Hindi kayo akalain na ikaw na. Manganak ka na rin. May kailangan ka. Siyempre. Naalala ko noong papasok si Bay sa college, araw-araw siyang suot ang branded na damit at mamahaling relos. Paano ngayon pati delivery room ng agaw na? Yung sugar daddy mo. Anyone ka na? Ate. Ito ba yung lagi mong sinasabi na si Bailing? Mukang di naman kalakazon. Tinga ba? Sa tingin ko isa lang siyang babaeng. Kundi BAE di manyaga ing delivery room. Anong sinasabi niyo? Akala mo kang anyuan ang sinasabi. Espesyal na kwarto ni reserve ng asawa ko. Hindi pwedeng agawin. Hindi ikaw ang makakakuha ng reservasyon sa espesyal na maternity room ng ospital ng Bay. Tama. Isang buwan nang nakareserve itong kwarto para sa akin. Ito ang resibo at patunay na reserbasyon ko. Tignan mo na lang. Ikaw. Ano bang pinagsasabi mo? Ni-reserve na ng asawa ko ito, so hindi ito po pwede sa'yo. Hindi ka panipaniwala. Tawagin si Yarly ng security. Tawagin ang security. Tawagan mo NGA at anong giyon. Alam mo ba na ang ate ko ay asawa ng direktor ng ospital na to? Siya ang direktor ng ospital na to. Asawa. Bakit? Ngayon alam mo na at natakot ka. Imposible. Hindi ganan asay ko siya. Ina. Paano mo natanggap? Kayo daddy na ka-university mo. Ngayon ay kinasal sa magandang lalaki. Pwede mo akong ayusin. Sa pinakamagandang delivery room ng Bay Hospital. Sabi mo asawa mo ang direktor ng ospital na ito. Ano ang pangalan niya? Vic. Hindi ako naniniwala. Hindi naniniwala. Ang nursing team sa likuran ko ang pinakamahusay na patunay. Ito ay ang aking asawa para magbigay sa akin at sa baby ng pag-alaga na espesyal na nag-imbita ng pro mula sa lungsod. Mga profesional na nurse mula sa lungsod. Hindi naman. Ang mga profesional na nurse mula sa lungsod na iniimbita ko, binigay ni Ashi sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala. Ginagawa ko lang na mawalan ka ng pag-asa. Ano bang problema, mahal? Ano bang problema, mahal? Boses and Igwa, Jian. Siya talaga iyon. Narinig mo ba yon? Sinabi sa kanya ni Yarzao. Pinapunta ka ba ni Diango para alagaan ako? Ang babaeng ito. Isinaayos kami ni Diango na alagaan si MS Lee. Koponan ng pangangalaga sa pagbubuntis. Kwasya. Hindi ko kailanman inakalang pagtataksilan mo talaga ako. Ito ang kama na inireserba ko. Hindi ako magpapatalo kahit kanino. Ikaw, maliit na cute. Ang lakas ng loob mo agawin ang kama ng anak ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Bitawan mo ako. Ayos ka malit na ki. Paano mo nagawa yan sa nanay ko? Ngayon, hindi kita palalampasin. Mahal, hindi ba dapat pang check-up lang AKO na yan? May malit na ki. Sinakop ang kama ko, ayaw umalis. Ano, may lakas ng loob silang agawin ang kama ng asawa ko. Hintayin mo, ayusin kayo yan na yan. Oy! Dr. Chen, narinig ko na ang pwesto sa pagsususri ng asawa ko kinuha ng iba.
Ayusin mo agad yan. Kung hindi, maghanap ka na ng ibang trabaho. Hintayin mo lang. Tatawag ang asawa ko ng tao para palayasin ka sa ospital na to. Ma'am, sinasabi ko, huwag kang manggulo dito. Pag dumating ang tao ng direktor, baka hindi na palayasin lang ang mangyari sa'yo. Sige. Tingnan natin. Andyan ang mga tao ng denyo. Ano magagawa niyo sa king? Andyan na ang mga tao ng denyo. Ano magagawa niyo sa king? DB8, inasahan nayo asay ko siya. Gusto ko lang malaman, alam ba ni Gose ang mga ginagawa niyo? Naku. Ang tapang mo namang tawagin ang bayaw ko. Gusto mo bang subukan? Talaga bang tingin niyo ganyan kagaling si Gose? Kaya labagin ang patakaran ng ospital. At kung sino gusto bigyan ng kama, pwede niyang ibigay. Ang manugang kaun ga pala ay din. Ang diyan ay may ganitong kapangyarihan, gusto niyang ibigay kanino. Ibibigay niya. May reklamo ka ba? Kung may sisisihin ka, asawa mo ang walang kapasidad. Kung sisisihin, sarili ang walang impluensya. Kahit pa agawin ko ang pwesto mo, ano ngayon? Sino ang nagpabigat sa akin? Mrs. Koong Dean. Patawag ang head ng departamento. Ma'am, huwag ka namang magwala dito. Dahil ayaw naman niyang umalis. Liupalsan mo siya. Anong gagawin mo? Sandali lang. Ikaw yata ang head ng department dito. Kinuha ng kit na ito ang delivery room ko. Papalisin ko siya. Bebos. Bebos. Tingnan mo ang reaksyon nila. Parang matagal na nilang alam na si Gose ay may ibang babae sa labas. Anong nangyaring problema? Ano ang nangyari? Kama in-appoint ng director sa akin, kit na ito. Ayaw umalis dito. Gagnant ba ang sitwasyon, maembe? Anong ibig sabihin? Sa tingin mo, niloloko kita. Ang kama na ito ay napareserve ko na. Pero sabi ng babaeng ito, na ang kama ko ay inayos ng asawa niya para sa kanya. Ano? Meron bang ganitong bagay? Imposible. Hindi gagawin ni Dian ito. Doktor, Shen, asawa ni Dingo si Miss Lee. Kami inutusan ni Diango para alagaan si Miss Lee. Kalokon. Hindi mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo. Mrs. Bai, papatalsikin ko na itong mga tao. Naziziraon ka? Ate ko ang asawa ng Dian ng ospital. Pasakite, inaapi mo ang ate ko. Sa ayos na ito, natatakot ka ba sa parusa ng direktor? Ibinalik niya ang kama ko sa asawa niyang ito. Mrs. Lee. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, hindi ka kilala ng direktor namin. May bagong kama sa ospital at ayusin ko agad para sa iyo. Sasamaon kita. Pautin mo AKO. Bakit ako kailangan palitan? Si. Alam ko na, kakampi kayo lahat. Mag-intake lang. Hahanapin ko ang asawa ko. Inutil na doktor nag-asikaso ng ka-fair na young cute. Gusto nila akong ilipat ng kama. Ano? May pangyayari. Huwag kang mag-alala, punta na ako diyan sa ward. Hintayin niyo lang, paparating na ang asawa ko. Pagdating niya, makikita niyo ang resulta. Sige. Gusto kong makita kung saan nagmumula ang tapang ng dengo na ito. Mrs. Lee. Subukan mo lang akong galawin ulit. Pag dumating asawa ko, babalin kamay mo. Mrs. Lee. May bagong mga kamana sa ospital. Huwag na kayong makipagtalo kay MRS Bai. Samahan ko na kayo. Alam mong darating ang diyan, kaya natatakot ka. Huli na. Sinasabi kayo, ngayon gusto ko itong kama niya. Sige. Hintayin natin ang director niyo. Hintayin natin ang director niyo. Pailing, ibigay mo ba o hindi ang kama na to? Hindi pwede. Ate. Paalisin mo ang kit na yan. Subukan niyo lang. Bakit hindi kayo kaya? Sa impluensya at estado ng asawa ko, hindi lang kita paalisin. Pati ang laman ng tiyan mo. Dapat mong tisin. Asawa ko, ang kit na gustong mang-agaw ng kama ko, ayaw paalisin. Tulungan mo kayo. Sino na matapang na magalakas loob na agawin ang kama ng asawa ko?
Director, ang kama ay hindi naman talaga kay MRS Lee. Tinakananayon, Sean. Ngayon mo ako tinuturuan ng regulasyon. Ako ang din dito. Ang salita ko ang batas. Gayon, hindi ka na kayang iligtas ng kabit mo. Kahit ang kabit mo, hindi ka kayang iligtas. Matibay pa rin ang laban mo, ha? Liu. Kung galawin niyo siya, pagsisisihan niyo yan. Itapon niyo itong kitty na to. Okay, Kalang. Mahal. Mahal. Mahal, nandito ka na sa wakas. Huwag. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Bitawan mo ako. Pano Baizong? Masakit ang tiyan ko. Gumalaw ang bata, Yarchen, hanap wheelchair, dalhin si Baizong sa paggamot. Pupantanako. Dr. Lee, bumalik ka sa silid panganganak. Paalisin ang lalaking ito ng walang dala. Sano kabiye? Kasama siya ng kit na batang iyon. Naiintindihan ko na. Ikaw ang asawa ng Keith na batang iyon. Hama ba? Nasaan ang Keith na batang iyon? Nazen siya? Sino ang kumuha ng silid ko sa panganganak? Nayan siya ay mamalasin na. Nakita kayo, ikaw yata ang mamalasin. Ikaw ang mamalasin. Sige. Tingnan natin kung paano mo ako papaling. Pabayaan ang iba na agawin ang nareserbang kwarto sa maternity. Walang dahilan na saktan ang buntis na pumunta sa Bay Hospital. Ikaw na director. Tapos ka na. Hindi kami umaagaw ng maternity. Ang maternity na ito ay para sa akin. Inihanda ng asawa ko. Kayo ang umaagaw. Ganon. Sabi mo sa inyo ang delivery room, sa inyo na nga. Pakita ang ebidensya kung may kakayahan ka. Gusto mo ng ebidensya. Sige. Ito ang aming appointment record. Ito ang aming consultation card at prenatal check-up. Bukod pa dito, ito ang aming payment slip para sa ospital. Ito na ang ebidensya mo. Wala akong oras makipag-debate sa'yo. Kahit na nag-appointment kayo, ano na yon? Kahit nagbayad na kayo, ano ang magagawa? Ako ang director ng ospital. Kung sasabihin ko na aalis kayo, kailangan ninyong umalis agad. Goze, dapat mong malaman na ang paglipat namin sa maternity ward ay may kontrata sa Bay Hospital. Kung lalabag ka, kasama ng penalty fee, magbabayad ka ng 1 milyon. Bakit nga ba kayo hindi umaalis sa pwesto? Dahil gusto ninyong makuha ang pera. Sige. 1 milyon lang ba? Bibigyan kita ng 5 milyon. Pero may kondisyon kayo. Para sa misis ko. Gaano katagal mo gustong manatili dito sa delivery room? Ang kit mong asawa magiging yaya ng asawa ko. Natatakot ako. Wala kang ganun karaming pera. Wala akong ganoon karaming pera. Ang asawa ko ay ang director ng Bay Hospital. Wala siyang pera. Ilabas mo ang cellphone mo at magpapadala na ako ngayon. Paano kung wala ka? Paano kung wala akong pera? Bibigyan ko sa iyo ang delivery room at aalagaan ng pamilya ang asawa mo sa panganganak. Sige. Pamilya namin nag-alaga sa asawa mo nung nanganak. Sige, Kwasha. Talagang magaling ka. Ginagamit mo ang pera ko. Tapos gusto mo pang mag-alaga sa kita na babae mo sa labas. Talagang inisip mong mahina ako.
Nes. Ipatigil ang lahat ng bank card ni Gose. Ito. Baizong, kakalipat mo lang ng sanggol. Baka mas mabuti pang magpahinga ka muna. Hindi. Gusto kong makita dito. Paano ang pagmamahal ni Gose sa maliit na kite? Magiging 3. 5 milyon ay hindi maliit na halaga. Sayang, hindi naman galing sa akin ang pera. Nagastos ito, babalik ako hihingin kay Bailey. Hilig na hilig niya ako. Madaling ipapadala sa account ko. Tingnan mo ito. 5 milyon ay naipadala na. Ngayong oras ipaalam sa asawa mo. Ipadala mo yung puntahan para asikasuhin ang asawa ko. Kita mo yan, madaming pera ang asawa ko. Hindi may kumpara sa babaeng yan. Sabi niya kanina magpapalaglag siya. Utusan mo siyang manganak agad para makabalik sa paglilingkod. Naiintindihan? Gusto mo bang tingnan kung ano ang nakikita sa cellphone mo? Bakit ganito? Ang bank account ay hindi na magagamit. Bayaw, hindi ba ikaw ang direktor ng Bay Hospital? Sino ang nag-freeze ng card mo? Kasi naman, isa lang siyang lalaking umaasa sa ibang tao. Ano ang sinabi mo? Ano, sinabi mong ang asawa ko ay isang umaasa lang. Siyempre, paano mo akala na nakuha niya ang posisyon bilang direktor? Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. May problema sa bangko. At tawagan ko at tanungin. Bilisan mo, kung hindi makabayad ng penalty, mapapalayas na ang kuti na to sa kwarto. Tingnan mo lang. Hello, mahal. Bakit ngayon may oras ka para sa akin? Ikaw ba ang nagpa-stop ng card ko? Kailangan kayo yan, bilisan mo, Ako ang nagpa-stop ng card. Hindi ka bilis mababalik ito. Oh, napala mahal. May kailangan ka bang paggagastusan na pera? Baka naman. May inalagaan kang kit na iba. Paano naman mangyari, Yamaha? Kailangan ko ng pera agad. Hindi may babalik ang card. Magpadala ka sa akin ng 5 milyon. Ipadala mo na ngayon. Bakit ganito nangyayari? Bakit kinahinto ni Bailing ang card ko? Bakit biglang pinahinto yung card kayo? Paano hindi makakuha ng pera, walang pambayad ng danyos, kaya itigil mo na yung kayabangan mo at lumabas ka ng maayos sa maternity room, tapos mag-isip kang mabuti sa labas. Darling. Seryoso ba, ililipat ako ng maternity room? Pinangako mo sa akin na sa yay maternity room ako mananatili. Huwag kang mag-alala, honey. Kapag sinabi kong mananatili ka, mananatili ka. Huwag niyong kalimutan. Ako ang diyan ng Base Hospital. Kahit hindi ako magbayad ng ni isang sentimo, lahat kayong mga hampas lupa, lumayas kayo. Ina. Ang asawa ko ay director ng ospital ng Bay. Kahit hindi namin kayo bayaran, ano ang magagawa niyo? May lakas at koneksyon para lumaban sa akin. Talaga BA, Kuya, ginagamit mo ang posisyon bilang direktor para magyabang? Nakalimutan mo na ba ang posisyon na ito ay galing kay Bay? Kung kaya niyang ibigay, kaya niya ring bawiin. Ay Cal, ano mo nalaman ang mga ito? Sano ka BA? Talaga namang ikaw ay isang kaakit-akit na inosente. Asawa mo'y buntis na ng 10 buwan, pero hindi mo alam kung sino ang personal na doktor niya. Ay Cal, ikaw pala ang personal na doktor niya. Gusto mo bang tawagan ko para tiyakin? Huwag na. Ano ba talagang gusto mo? Humingi ng tawad, bayaran, tapos aminin mong isa kang walang hiya na cheater. Cheater. Pong haya. Toda bang marong kong asawa Aja? Ew. Meron akong asawa. Ginit. Mahal, anamahal kita. Pinakasalan ko ang pagod na babaeng iyon para lang makakuha ng pera mula sa kanya para mamuhay ka ng mas maayos. Kamusta? Anak na babae. Tari. Guaja. Niloko ni Gozi ang asawa niya. Ano?
Huwag mag-alala, nasaan ka? Darating ako agad. Hospital and I bye. Naiintindihan ko na. Lahat ng sinabi mo totoo. Siyempre, matagal na magkasama. Hindi mo pa ba ako lubos na sayo lang, AKO Toto, tungkol sa asawa ko sa bahay? Isa lang siyang may bahay. Hindi ko talaga siya minahal. May tiwala AKOC. Kuya, naisusuka AKOS sa'yo. Nagtataksil, sasabihin ko kay Manager Bay ngayon. Dr. Lee, inapayuhan kita na huwag makialam. Gusto mo lang on delivery room, DBA? Bukod sa ginagamit ng asawa ko, iliin mo na lang kahit anong pang delivery room. Itong Patek Philippe na ito, nagkakahalaga ng 10 milyon. Parese, pera pa sa iyo para manahimik. Alam na ang tama. Huwag kang maangas. Asawa. Tingnan mo. Regalo para sa ikawalong anibersaryo ng kasal natin. I check kung gusto mo. Gusto kayo. Asawa. Hindi ko akalain na bibigyan mo ako ng napakamahal na regalo. Nangangako ako na aalagaan kita habang buhay. Gwaja. Ito ba yung sinasabi mong? Habang buhay akong alagaan. Kung malaman ng matandang babaeng yan kahit isang salita. Nangangako ako. Ipakikita ko sa iyo ang ibig sabihin. Dalawa ang patay sa isang katawan. Gwaja. Ngayon alam ko na. Hindi lang isang salita. Mahal. Mahal. Director Gwa. Bakit? Nakikita mo nagilit ka. Filing. Favor. Mahal. Ang kumuha ng kwarto ko, siya yun. Mahal, tulungan mo akong makaganti. Director Gwa. Ang asawa mo, sinasabing magiganti ka para sa kanya. Dapat ba wala kang sasabihin? Mahal. Bakit hindi ka nagsasalita? Sabihin mo. Parang natatakot siyang magsalita. Humor ka cute. Tingnan ko durugin bibig mo. Tama na. Sinisigwan mo AKO? Mahal. Sinabi mo sa akin na alagaan mo ako habang buhay. And gayon ang babaeng to tinatapakan na. Bakit? Bakit di mo ako pinagtanggol? Tumidyo ka. Bakit hindi ako pinagtanggol? Tumahimik ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Itong asawa mong Dien. Hindi siya ayaw kang tulungan. Kundi natatakot siya na sa mga taong ito. Pagpapakatutan niya. Lahat ng paghihirap niya bilang underdog ay mawawala. Cute ka talaga. Paano mo nasabi iyan sa asawa ko? Tigil na. Hindi ka ba nakakaintindi? Mahal. Mahal. Ako pa ba ang asawa mo? Mahal. Ano bang sinasabi mo? AKO. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang nag-iisa kong asawa. Ikaw ang kay Azin na yon. Matandang asawa. Aking ang sinasabi niyang. Matandang babae. Mahal. Mahal, alam kong nagkamali ako. Nangangako ako. Hindi kayo na yulitin. Patawarin mo, ikaw mahal. Hatawaran ka? Sige. Mahal. Talaga bang papatawarin mo ako? Promise, sa susunod hindi na. May sinabi ba akong pwede kang tumayo? Mahal.
Saish, sabihin mo kung anong gusto mo. Basta sabihin mo, susundin ko lahat ng gusto mo. Gusto mo nang tumayo. Pero hindi pa rin ako okay dito. Pero hindi mo pa ako napapakalma. Dapat kang kalmahin. Dear, ano kita mapapakalma? Sabihin mo, gagawin ko lahat. Lumuhod ka na. Pero silang lahat. Nakatayo pa rin habang kinakausap ako. Ikaw, luhad ka. Bakit naman? Bakit kayo luhat kay Bailing? Dahil kay Jose, lahat na meron siya galing sa akin. Kaya kong ibigay sa kanya. Kaya ko ring bawiin. Kaya kong gawin siyang walang-wala sa isang gabi. Kaya. Kailangan mong lumuhod. Kung ayaw humingi ng tawad, pwede rin. Sandin ang mga patakaran. Inagaw ang delivery room, inahiya buntis. Ipalista ko kayo sa blacklist ng lahat ng ospital sa lungsod para yon hindi na mabuso ang karapatan na iba. Blacklist ako sa lahat ng ospital. Ano mangyayari sa bata ko? San tayo magpapagamot? Ngayon natatakot na kayo. Anong ginawa niyo, Daisy? Kayo ang gumawa ng problema, nadamay pa ako. Aso alam molly kami. Bilisan mo, lumuhod ka para humingi ng tawad sa asawa ko. Tama na. Gwaja. Di ko akalain na para sa kapangyarihan. Ipapahiya mo talaga ang isang buntis para lang lumuhod. Bilisan mo, magpasalamat ka kay Boss Bay. Asawa kayo, mapapatawad mo ako. Patawarin ka. Sige. Hubarin mo ang damit mo. Ibigay ang posisyon ng direktor. Umalis ka na. Ano? Ano? Mrs. Lingling. Hindi. Mr. Bai, anong ibig sabihin? Asawa tayo, DBA? Di pa ba malinaw ang sinabi ko? Basura lang ay basura. Di karapat-dapat sa marangyang buhay. Di karapat-dapat sa kapangyarihan, mas lalo ng di karapat-dapat sa pagmamahal. Kukunin ko lahat na ito sa'yo. Kukunin kayo sa'yo. Ang marangyang buhay na nakuha mo sa akin. Hindi. Hindi mo magagawa. Hindi mo pwedeng kunin lahat sa akin. Lahat ng meron ako ngayon. Nakuha ko sa ilang taong pagod at hirap. Sino ka pa sa isang salita mo la? Sa isang salita mo, mawawasak lahat ng pagsisikap ko. Ang pagsisikap mo, ikaw ay isang walang kwentang cutie. Kung hindi lang dahil asawa kita. Wala ka ring karapatang tumayo rito. Hinihiling lang sa iyo ni MR Bai na ibigay mo ang hindi sa iyo. Dapat mong pasalamatan si MR Bai sa kanyang awa. Kung ako iyon, gagawin ka nitong maganda. Pagsen. Tumahimik ka. Sino ka sa tingin mo? Ang aming mga gawain sa pamilya. Wala kang pakialam sa pagsabi ng mga walang kwentang bagay dito. Kung hindi ka pa rin aalis, patuloy ka pa rin magmumukhang basura rito, tatawag ako ng security palayasin ka. Sa oras na iyon, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinapakitaan na mukha. Umakto akong parang isang tao. Nightingale. Pinapasaya kita sa lahat ng taon. Gusto niya akong sipain palay. Huwag mo na ngang isipin yan. Tawagan mo ang security para harapin siya. Makipag-ayos sa akin. Huwag mong kalimutan. White Hospital ngayon ay hawak ko na. Dito, akin ang lugar na ito. Ngayon ay hawak ko na. Akin ang lugar na ito. Huwag mong kalimutan, ibinigay sa iyo ni Boss White ang ospital. Yano na yon? Sino ang sisisihin? Kasalanan niya na siya ay tanga. Ibinigay niya lahat ng shares sa akin, kaya akin na yon. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Pinamamahalaan kita na matagal na sa ospital. Kaya ano ang mali kung kukuha ako ng kaunting interes? Manager Wong, may oras po kayo at tawag ako. Sinabi ko na yun sa'yo, Daisy. Universal Capital mag-invest. Ngayon ang aming chairman Bai ay nandiyan na sa inyong syudad, maghanda na para sa pagdating. Oo,
Narinig niyo ba lahat? Gayon, hindi ako may-ari ng Bay Hospital. Kinanalang, on Juanyo, tumawag pa. Kinumpirma ang kanilang pamumuhunan sa akin. Ngayon, may suporta ako mula sa Juanyo. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, hindi mo kaya. Sagot na ibinigay mo sa akin. Dahil hindi ka magpapakita ng awa, kaya AKO, hindi ko na kailangang magpanggap na mabay. Gusto ko ikaw, walang matira. Lumuhod ka sa lupa at magmakaawa sa akin na patawarin ka. Piling. Ngayon, bilang chairman ng Bay Hospital, tinanggal kita sa tungkulin sa ospital. Simula na yon. Wala ka nang. Ikaw na lang. Piling, ang yabang mo ah. Bakit hindi ka namaban? Akala ko ang dami mong kaya pero lahat pala ng sayo. Napunta na sa asawa ko. Cute na bata. Nagpapanggap pa. Nung pinapaluhod mo ako at ang nanay ko sa'yo, naisip mo ba ang mangyayari ngayon? Bayaw. Hindi pa sapat na wala na siyang natira. Gusto kong itungkutin at tuwang mag-alaga sa ate ko para manganak. Ang galing na idea. Ganito na lang. Basta ikaw. Alagaan mo ang asawa ko at mga anak. Papalampasin kita. Pwede ka magtrabaho bilang katulong sa amin. Kamusta naman yan? Nanaginip ka. Nanaginip ako. Hawak ko ngayon ang White Hospital. May suporta pa mula sa Juan Yu Capital. Sa buong Jiangshao, ang sinasabi ko ang nasusunod. Akala maliit na bagay ang investment ng Juan Yu Capital. Parang ang laki ng kumpiyansa mo. Timahimik ka. Alam mo ba kung ano ang Juan Yu Capital? Isa sa pinakamalaking conglomerate sa Daxia, kayamanan ay walang hanggan. Suporta mula Universo Capital. Sa harap ng aking asawa, parang lango ka lang na madaling lang tapakan. Hindi mo maiwasan makilalang tao na pareho kayo na ugali. Guwake. Makhang. Kailangan ko talagang kilalanin kang muli. Dapat mo akong kilalanin ulit. Alam kayo, matagal mo na akong minamali. Palagi inaisip Maroon, AKO na ay utang ko sa iyo. Napuno na kayo. Matagal ko nang pinapangarap ito, na may baba ka sa lupa. Para malaman mo, na kahit isang lalaki, may dangal din. Sa wakas lumabas ang tunay mong kulay. Matagal inaasam ang araw na ito. Agawin ko ang ari-arian mo. Agawin ang lahat ng iyong ipinagmamalaki. Para malaman mo, gaano kalaki ang kabayaran sa pagkawala ng dignidad. Gusto kong maging isang tapat at mabuting asawa ka. Ibig sabihin yan ay pagtanggal ng dignidad. Kung gayon ang iyong dignidad. Nakakasuklang naman yan. Tumahimik ka. Ang pinakaayaw ko ay ang iyong mapagmataas na ugali. Kaya. Tumingin lang ako. Isang maamong babae tulad ni Renren. Dumamay sa akin. Nawalang dangal. Ang lalaking parang Phoenix ay mananatiling ganon. Bawal sabihin tatlong salita. Ano? Tinamaan ba ng sakit ang mababang loob mo? Ikaw. Ano ang gagawin mo? Nung nakaluhod ka kanina para magmakaawa. Di naman kita nakatang may dignidad. Yubo. Lumuhod ako at nagmakaawa para sa nagmamalasakit ako sa iyo sa Jiangshao. Marami rin siyang koneksyon. Para sa kapakanan ng kapakinabangan nito. Dahil wala kang ipinakitang awa. Huwag sisihin sa hindi pagpahalagahan ng nakaraang relasyon. Huwag sisihin kung hindi ko pinahalagahan ang Lumang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Isang manloloko na katulad mo. Nakakabasa pa ng ganito. parati kang ganyan, akala mo wala kang kwena. Anak, bakit hindi mo sinabi kay Gojie na ang 10 bilyong puhunan ng Juan Yu Capital ay galing sa'yo? Takot ako na kapag nalaman ni Zen na nagbigay ako ng puhunan. Mababa ang tingin niya sa sarili. Hindi ka karapat-dapat sa respeto ko. Hindi ko maintindihan, ganito na ang sitwasyon, nagpapanggap ka pa ring sosyal. Mapapatawad mo ba ako?
At least sa ganon, magkakatugma pa rin tayo. Hindi kita mapipilit na talikuran. Gwasya, hindi ko maintindihan kung paano nagkamali ang pananaw mo ng ganito. Dayan, panlilin lang, walang utang na loob. Paano mo nagagawang hilingin na patawarin kita? Ano ba ang hindi ko kayang sabihin? Nagkamali lang ako sa pagkakamaling ginagawa ng lahat ng lalaki. Ikaw ang ayaw tumigil. Inapahiya mo ako, kaya sa iyo ang mali. Nadiad ka sa akin. Ako ang nakakadilim sayo. Sige. Apakita ko sayo. Dr. Chan, pumunta ka sa opisina ko, kunin mo ang kasunduan sa diborsyo. President White. Ako nga pala ang direktor ng ospital na ito. Ikaw mismo ang nagbigay ng shares kay Gauze. Sinusunod ko ang utos ng presidente. Huwag mo akong sisihin. Bilisan mo. Gwasya, alam ko na matagal mo ng pinlano ito. Siyempre handa na ako. Akala mo ba hindi ko alam? Kapag natuklasan na may kalukuhan, agawin mo ang lahat ng meron ako ngayon. Talagang mali ang aking pag-akala sa'yo. Tumigil ka na. Pakibilisan ang pirma sa kasunduang ito. Pumayag na huwag hatiin ang Bay Hospital at umalis ng walang dala. Sa ganitong paraan, pwede pa kitang bigyan ng kalayaan. Alis akong walang dala, iwan lang ang ari-arian sa iyo. Paano? Hindi ba ako naging malinaw? Kit, bilisan mo na ang pirma. Gwasya, kung susundin ang kasunduang ito. Kaya makuha mo ang by Group Hospital. Ang Huanyu Capital sa akin, wala kang makukuha kahit kaunti. Pirmahan mo, huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Gwasya, akala kayo. Isa ka lang mahina't sensitibong lalaking foreignis. Hindi ko inaasahan. Ayase kang walang pusong trader. Mayroon kang ibang babay sa labas. Naglalakas loob pang kunin ang aking negosyo. Sisihin mo ang sarili mo sa pagkaprangka mo. Malapit na. Magumpisa ng bagong buhay. Wala akong oras para sayangin ito sa iyo. Pirmahan mo na't umalis sa ospital ko. Kung hindi ko pipirmahan? Sigurado, AKO. Ikaw at ang hindi pa ipinanganak mong anak. Walang karapatan magbalimos sa Jiangshao. Gwasya, talagang wala kang puso. Mula nang mapunta ako sa pamilya niyo, na-realize ko, kailangan maging matigas para magtagumpay. Sa pag-aasawa ko sa iyo, aangkinin ko lahat ng sa iyo. Sige. Pwede kong pirmahan ang kasunduan para hindi hatiin ang Bay Hospital. Pero hindi mo alam kung ano ang mawawala sa'yo. Pero, hindi kayo pipirmahan. Hindi kayo pipirmahan. Subukan mo lang. Hanapin mo si Trace Mahal. Alam mo ba kang bakit? Dahil hindi ka karapat dapat ma-admit sa base hospital. Wala kang makukuha. Nararapat lang na bumalik ka sa iyong mabaho at malakanal na bayan at magpatuloy bilang lalaking foreigners mula sa kabundukan. Bailing. Maghanap ka na. ikaw ang dapat umalis na walang dala. Ikaw. Haha. Mabuti. Sinasabihan mo yan. Dati, bala ko sanang bigyan ka ng pagkakataon. Pero ikaw nakita na iyan. Hindi karapat dapat sa kahit konting awa ko. Ngayon, hindi lang kita palalayasin. Peti buong Jiangshao, wala kang matatakbuhan. Ganon ba? Abangan kayo yan. Sige. Maghintay ka sa labas ng bahay ko para magpalimos. Tingnan mo.
Ako, asawa ko, at mga anak ko. Nakatira kami sa bahay mo. Ginagastos ang pera, gamit ang ari-arian. Nag-enjoy kami. Ha ha ha. Hindi pa kayo nagdi-divorce, inisip mo yan. Walang takot na baka mabigo sa huli. Ako'y natatakot. Ay, takot na takot ako. Ahaha. Piling. Tanggapin mo ang realidad. Ngayon, nasa akin ang buong negosyo mo. Kahit gustuhin kong saktan ka, walang makikialam. Guzhe, ang yabang mo ay dahil sa pamumuhunan na Juan Yu sa Bay Hospital. Tama ba? Ew. Kaya maliwanag sinasabi sa iyo. Ang pamuhunan mo. Wala na. Kaya maliwanag sinasabi sa iyo. Wala na ang iyong pamumuhunan. Hindi mo lang makukuha ang pamumuhunan na ito, kundi pati buong Jiangzhou. Hindi, buong komersyal ng Daxia ay hindi nasusuportahan ka kahit kaunti. Dapat ganito na ang ginawa mo noon, Bai. Kung hindi mo lang sinuportahan ang Bai Hospital sa likuran, paano magiging unang hospital sa Jiangzhou si Guozhe na walang silbi? Mulang gayon, ang industriya ng medisina sa Jiangzhou, pati na ang lahat ng sektor, ay maybe mo, Guzhe. Maging handa sa bunga na iyong gawain. Mababida, AKO. Gusto ko talagang makita kung paano mo message ang iba't ibang sektor na maybe ako, ang director ng Bay Hospital. Isang salita lang sapat na. Isang salita? Bake it? Ako ang chairman ng Universal Capital, kinuno ng Bay Group. Universal Capital. By Group. Universal Capital ay mayaman na. Ang Bay Group ay makapangyarihan. Siya ang pinuno ng Bay Group. Bailing, baka naman hindi mo matanggap ang totoo kaya nagka-problema ang utak mo. Hindi ako naniniwala. Huwag mong sabihin na dahil Bai ang apelido mo, makakaugnay ka sa Bay Group. ISA kong walang kwentang housewife. Karapatapat ka BA? Kahit may kaapatan ka, walang silbi yan. Alam mo ba kung bakit nag-invest sa akin ang Cosmic Capital? Iyon ay dahil ang dating chairman ng Cosmic Capital ay hinanggaan ako. Guo, hawak mo na ang Bay Hospital ng 8 taon. Paano mo nalaman yan? Magaling ka sa trabaho sa loob ng 8 taon. Si Chairman Bay ay hinahangaan ka. Si Bay Chairman ay kilala ako. Hiniling din ni Bay Chairman na alagaan mabuti ang pamilya. Lalo na alagaan mabuti ang iyong asawa. Mahilig siya sa mga lalaking maalaga sa pamilya. Sinabi pa niya na imbitahan ka sa kanilang pora sa bahay. Salamat sa tiwala ni Presidente Bay, asisikapin ko pa lalo. Kung may mga tanong ka sa hinaharap, pwedeng kontakin ang numero sa business card para kay Director Wang. Sige, Pumunta ang aking tatay kay Gozhe. paano? Hindi ka panipaniwala, di ba? Inimbitahan ako sa bahay ng dating chairman ng Juan Yu Capital na si Chairman Bay. Sinabi niya pa sa akin ng personal. Alagaan ko ng mabuti ang pamilya lalo na ang asawa ko. Tari. Ang todo. Basta makinig ka lang hindi magulo. Inisip dalhin ka makilala si MR Bay para makilala mo yung ganyang klaseng tao. Sayang, ikaw lang talaga ang hindi marunong magpahalaga. Hindi ko akalaing petty ang chairman ng Bay Group ay hinahangaan ka. Hindi ba't ibig sabihin ay mabilis ang pag-unlad mo sa hinaharap? Mabilis ang pagunlad ko. E di ang yaman ko tataas din. Kailangan mo akong pakilala kay Boss Bay. Siyempre, ikaw lang ang asawa ko habang buhay. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Itai.
Lingling, okay ka lang ba? Dadating na si Papa. Anak, sigurado ka bang pakakasalan mo si Goji? Hindi gusto ni Papa ang batang yon. Masyadong magaan, pang walang kwenta. Papa, bata pa siya siya. Ipapakilala ko sa iyo na isang mahusay na tao. Makikita mo siya kahit minsan. Ayoko. Ikaw, matigas ang ulo mula bata pa. Di kayang pigilan ni tatay, ngayon nasa iyo na ang white group. Kahit di gusto ni tatay ang batang iyon, hindi siya tututol sa desisyon mo. Tari. Salamat pa. Pero kung sakaling saktan ka ng batang iyon, sabihin mo kay tatay, lagi kang may suporta mula kay tatay. HM. Lingling, bakit hindi ka nagsasalita? Nasa ospital ka ba ng bay? Darating na si Dad. AKO, Dad. Ikaw. Ikaw na babae, nangahas ka pang magdala ng tao. Ano? Tinatawag mo pang dad, akala ko sugar daddy mo. Hindi mo ba sinabi na nasa ibang bansa ang iyong tatay? Ang taong tinawag mo, siya ba ang iyong mahal? Anong pinagsasabi mo? Ikaw, Bobby. Nag-check ka, halika dito. Lingling, Boss bye. anong nangyari sa kanya? Bigla na lang naputol ang tawag. Hindi maganda, tawagan mo sila. Pupunta ako sa ospital ngayon. Guze, hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Hindi ko napansin, napaka-cute mo pala. Hindi mo nakita ang tunay ko. Hindi ko nakita ang sayo. Akala ko talaga ikaw ay isang napaka-inosenteng babae, pero isa ka palang kitty. Hindi ka lang nangaliwa, kinikilala mo na ang sugar daddy mo. Kusya, ano yang sinasabi mo? Paano mo nasisikmurang siraan si MR Bay? Tumahimik ka. Alam kayo na, yung batang pinagbubuntis mo, sa sugar daddy mo yun, iba? Walang hiya ka talaga. Ikaw pa nakiti ka lang nagsasabing wala akong hiya. Sasabihin ko sa'yo, simulan na yon. Hindi ko lang kayo papatayin ng anak mo na yan. Hahanapin ko rin ang sinasabi mong ama-amahan mo. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang kapalit ng pag-angkin sa babae ko. Laging sinasabi mong babae mo ako. Ano, AKO? Gamit mo? Hayop ka. Ang lakas ng loob mong magsalita. Gusto mo talagang mamatay. Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Malalaman mo na ngayon din. Kung paano ang pakiramdam na hindi makagalaw pagkatapos masira ang pangalan. Nagpapanggap ka pa rin dito. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, nakuha ang 10 bilyong pamumuhunan mula sa Huanyu Capital. Nakipag-ayos din ako sa team sa lahat ng higanteng kumpanya ng gamot. Makikipagdulungan sa mga higanteng kumpanya para sa Bay Group. Ay hindi na dapat tawagin na Bay Group. Palitan ng pangalan na Gu Group Hospital. Gagawin ko ang Gu Group Hospital. Isang nangunguna sa Detsya. Nangungunang ospital sa bansa. Ang galing mo talaga, honey. Kahit sa kakayahan o sa kamaman. Ikaw ang pinakamahusay. Yalis mo yung maruraming kame mo. Hindi kita tatakot sabi. Ngayong araw, ang chairman ng Universe Capital ay pupunta sa Goshi Hospital para pumirma ng 10 bilyong kontrata. Ang lahat ng mga pharmaceutical giants ng South Province ay dadalo. Ako ang magiging hindi makakalimutan sa bansang Dacia. ISA Kong Higanting Pharma. Hindi mo kaya. Anong sinabi mo? Gusto mo bang sabihin sa kanila?
Nanaloko kita. Hindi sila makipagtulungan sa akin. Ooh. Bailing, naging baliw ka sa pagiging kasambahay. Akala mo tutulungan nila ang isang walang silbi tao. Baka isipin pa niya, sinabi na sa kapatid ni Bai na nagloko ang bayaw. Siguradong kakanselahin ni Bai ang cooperate sa bayaw. Sa tingin ko yung babaeng ito, may problema talaga sa pag-iisip. Huwag kang tanga. Sa negosyo ito'y tungkol sa background at kapangyarihan. Hindi tungkol sa moralidad. Tama, ag nagkita kayo ni Bay mamaya. Sasabihin ko sa kanya ang panggagaya mo bilang chairman ng Huanyu Capital at pinuno ng Bay Group. Detalyado ko itong kukuwento sa kanya. Narinig ko na ang dating boss ng Bay Group ay isang malupit na tao. Anak ng business tekon na nambastos sa anak na babae. Sa isang iglap, buong pamilya ng tekon na iyon ay nawala. Ha? Naku. Narinig mo ba iyon? Boss ng Bay Group, iyon ang anak niyang babae. Nakunwari kayong siya. Gaano kalaki ang kasalanan mo? Kung malaman ni Boss Bai, Shem. ikaw na babaeng walang hiya, hindi makakamtan ang gusto. Ni hindi mo maabot ang 3. Nagkakamali kayo, ang boss Bai na sinasabi niyo ay tiyak na maghihiganti sa mga nang-api sa anak niya. Pero hindi siya pumapatay na inosente. Maliban na lang kung karapat-dapat siyang mamatay. Hoy, makinig kayo. Nagsalita siya na parang kilala niya si Chairman Bay. Nagkukunwari ka, hindi ka luluha hanggat hindi nakakaharap. Sa tingin mo ba ang aplidong Bay ay nangangahulugan na kamag-anak mo si Chairman Bay? Kapareho pa namin na aplido ang emperador ng daki. Kung may relasyon siya kay Boss Bai. Kaya ako pa rin ang anak sa labas ng hari ng dakilang tsiya. Magantake ha, malalaman mo. Ano ang relasyon ko kay Chairman Bay ng Bay Group? Hindi ko na matiis na magsinungaling ka pa. Kapag nagsinungaling ka uli, agsisisihan mo yan habang buhay. Nabalitaan ko na si Chairman Bay ay hindi taong pumapatay ng mga inosenteng tao. Kung nakita niyang bantis si Bailing, baka tuluyan na nila siyang mapatawad. Oo, bayaw. Tingnan mo ang taong ito, nakakaawa ang itsura. Buntis pa rin siya ng husto. Posible na palambutin talaga ni Chairman Bai ang puso niya. Kaya ang ibig mong sabihin ay, Bakit hindi ipalaglag ang anak niya? Ano ang gusto mong gawin? Nasa crime and KO. mga tao ko ang lahat dito. Sa tingin mo may magtetestigo para sa'yo. Ikaw. Si Lolo Chan, kunin mo ang gamot pampalaglag. Si Lolo Chan, kunin mo ang gamot pampalaglag. Ito. Kung hindi mo kukunin, ayaw mo talagang makasama ako sa isang bangka. Huwag mong kalimutan na buntis din ang misis mo ngayon. Buntis ang misis mo ngayon. Nandito na siya sa ospital ko. Pupintana con Gayon. Excuse me, meron bang buntis na babae na ang pangalan ay Bailing na nagpa-check up dito? Ano po ang relasyon niyo sa kanya? Ako ang tatay niya. Paki-check nyo kung nasaan ang delivery room ni Bailing. Ipinapakita ng sistema na sa lahat ng maternity ward sa ospital, walang kahit isang buntis na ang pangalan ay Bailing. Paano nangyari iyon? Subukang hanapin mong mabuti. Ang sistema natin ay hindi nagkakamali. Wala kaming buntis dito na ang pangalan ay Bailing. Ano na ang gagawin natin? Naalala ko na, parang may isang buntis nga na ang pangalan ay Bailing na nagpareserba sa maternity ward namin. Pero ang kwarto niya ay kinansela ng direktor namin at ibinigay ito sa isang buntis na ang pangalan ay Liranjan. Ano? Sabihin mo sa akin, aling labor room? Zan? Huwag mo akong sisihin, bye-bye. Wala rin akong magagawa. Huwag na maraming salita. Alice Diane, Ay, manugang. Hindi mo na kailangan kumilos. Iwanan mo na sa akin. mabuti. Paawayin kita sa anak ko para sa delivery room.
Ngayon, sisiguraduhin kung hindi mo nakakailanganin ng delivery room. Paawayin kita sa anak ko para sa delivery room. Ngayon, sisigurado akong di mo na kailangan ng delivery room. Kwasya. Ito ang anak mo. Anak ko. Ew, ang laman ng tiyan mo. Sino kaya sa mga sugar, daddy mo ang tatay ng bata? Painumin niyo siya. Si MS Bay yan, tunay na anak ni chairman ng Bay Group. Ginagawa nayo to? Sigurado, wala kayong maiiwang bakas. Dr. Lee. Ano pong inyate niyo? Pigilin niyo ang cute na to. Para hindi siya makasira. Naghanap kayo ng gulo. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo. Huvak. Buksan ang Huvak. Bobby. Ano? Ngayon hindi ka na nagkukunwaring mabait. Hindi na magpapanggap na anak ng puting boss. Taka na. Hindi na mayabang. Alam na ang takot. Ayaw kay kwasya. Ayana. Sayang naman. Kahit sabihin mong hindi, wala ka nang magagawa. Inom na. Dahan-dahan. Nadaka ka biye. Parang di ka na magaling. Alam mo na ba ang mali mo ngayon? Ay, mo o magsalada ha. Sige. alam ka o. Alam ko na ang mali ko. Tama na. Patawarin mo na ako. Anako. Napakaliit ng boses. Hindi ko naririnig. Alam kayo na mali. Hindi ko naririnig. Alam kayo na mali. Pwede mo ba akong palampasin? Di kano. Biglang maraming kotse ang huminto sa labas, mga ilang dosena. Parking lang naman, bakit ka nag-alala? Pero, Dien, mukhang matindi ang mga tao na yan, parang gustong manggulo. Hindi ka pa ba sanay sa mga ganyang pamilya na nagwawala? Ayusin na lang natin mamaya. Pasensya lang sa salita. Hindi sapat yan. Yumanom ka. Tijulan mo yen. Te. Te. Tai. Ang lakas ng loob nyo. Ang lakas ng loob nyo. Ay taong tao, bakit parang pamilyar siya? Sino kabiye? Nangahas kong sanakin AKO. Alambiye kong sino AKO. Ako ang director ng ospital na ito. Direktor. Napakataas na posisyon. Anong klaseng tao kayo? Paano mo maglakas loob na manakit ng tao? Inay. Pananakit ng tao. Zinasabi ka osayo itong zampal. Isa lang simula. Bakit sinaktan ang asawa ko? Hindi pa namin kayo nakita. Itay. Ikaw ba ang tatay ng babaeng ito? Diyos ko. Ako, parang stepdad mo siya. Bobby. Sabi ko, bakit ang tapang nyo? Yun pala, kinikilala nyo siyang sugar daddy. Tatay na cute. Ang lakas ng loob mong kampihan ang babaeng ito. May lakas loob saktan nanay ko at bayaw ko. Sasabihin ko sa'yo. Mayroon kang problema. Sinasabi ka sa mayroon kang problema. May problema ako. Ew.
Mayroon kang problema. Sinasabi ko sa'yo, bayaw ko ang director sa White Hospital. Malapit makakuha ng puhunan mula sa Universal Capital. Kung maglakas loob kayong gumawa ng gulo dito, huwag ninyong isipin na matatapos ito ng mabilisan. Anak. Kayo. Nangangahas pa kayong manakit. Sinaktan na. Ano na yan? Oo. Tama siya. Matatapos ba tunayon? Walang problema. Andyan si tatay. Dumating na si tatay. Ang nang APSIO. Kailangan nilang magbayad. Bayaw. Anong gagawin natin? Magsimula sa kanya. Ang sakit ng anak ko, papatumbasan ko ng 10 bises. Ay naku anak. Kayo. Anong gagawin nyo? Bubugbugin niyo pa. Batas yan. Pakawalan nayo kapatid kayo. So kayo. Ang yabang mo, pakawalong mo ako. Mr. Bai. Miss. Sinabi niyang palaya, hindi siya pwedeng palayain. Ang hayop na to, muntik mapatalsik at masaktan si Boss Bai sa delivery room. Narinig mo ito, Xiao Son. Alam Montag ang dapat gawin, di ba? Oo. Nagkamali ako, patawarin niyo ako. Patawarin ka. Dalhin ang taong ito sa labas. Gamitin ito para ipakita ang kapalaran ng taong ng api ng kababaihan. Dalan sila. Masasamang tao sila. Paano nyo nagagawa ito ng sobrang lupit? Lupit. Saka pa lang tayo magsisimula. Malalaman nyo agad. Ang kahihinatnan ng pananakit sa anak ko. Tari. Lingling. Alam ka na mabait ka. Pero huwag kang magpaawat sa kanila. Sobrang yabang nayo, alim nayo ba? Na nasa likod ko ang Juan Yu Capital. Amesa KBA SA, when you capital na alalan. Siyempre, mag-invest ang Juan Yu Capital sa akin ng 10 bilyon. Galit nyo ako. Galit nyo rin ang Juan Yu Capital. Ganun ba? Sa tingin ko hindi mag-i-invest ang Universal Capital sa Bai Hospital. Sinasabi wala akong tsansa makuha ang Universal Capital Investment. Wala na akong pag-asa. Oo, ako nang nagsabi. Agad-agad, bawiin lahat ng investment ng Universal Capital sa Bai Hospital. Oo. Bawiin ang investment ng Universal Capital sa akin. Naku. Sino ka BA, Chairman ng Universal Capital Diamano? At taano kung totoo nga? Plaingya. Matandang hindi mamatay, pareho kayong magaling magpangga. Kung kaya mong bawiin ang puhunan ng Universal Capital sa asawa ko, magiging apelyido ng anak ko. Hindi karapat-dapat ang anak mo. Mrs. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Tatawagan ko na si Manager Wong ng Universal Capital para malaman ng mga payaso na to. Ano ang ginawa nila para ma-offend ang mga tao? Wala nang kailangan pang gawin. Sa loob ng 10 segundo, makakatanggap ka na ng balita ng pag-withdraw ng puhunan mula sa Universal Capital. Bailing. Sinabi mong humanap ka ng sugar, daddy, na mapagkakatiwalaan. Pero ang nahanap mo, isang sinungaling na walang kwenta. Mukhang wala siyang ibang talento, kundi ang pagsasalita para mahikayat ka sa kanya. Xiao-san, by Chairman, hindi ka una kaya ito. Kailangan ipakita natin sa hayop na ito na mali ang ginagawa niya, kundi lalong maging walang preno ang bibig niya. Tama ang sinabi ni Secretary Son. Si Goji, di may kukumpara kahit sa hayop, dapat mawala. Saj, ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kabigat ang kabayaran ng isang sampal. 10 segundo na ang lumipas. Nabuking na ang kasinungalingan ng matanda. MGA Hangul, tapos na kayo. Tumawag sa akin si Manager Wang ng Juan Yu Capital. Ngayon ipapakita ko sa inyo gaano kalapit ang relasyon ko sa Juan Yu Capital. Manager Wang, plano kayo, sana ang tawagan ka. Tumawag ka sa akin. Hindi mo na kailangan tawagan ako sa hinaharap. Ang chairman ay nag-utos na personal. Ang Juan Yu Capital ay opisyal na binawi ang kanilang puhunan sa iyo.
Talaga bang babawin na Huanyu Kapito ang invest na sa akin? Paano nangyari ito? Talaga bang dahil sa matandang iyon? Sino ba talaga kayo? Matagal kong sinabi sa'yo ang pagkatao ni Bai. May problema ka ba sa pandinig? Sinabi mo na daiti, ibig sabihin. Ako ang chairman ng Juan Yu Capital, ang pinuno ng Bay Group. Ibig sabihin siya, Matagal ko nang ibinigay kay Lingling ang Bai Group. Kung mabuti pagkatao mo, meron kang bahagi sa kayamanan ng Bai. Sayang, hindi ka karapat-dapat makakuha ng kahit isang sentimo mula sa Bai. ibig sabihin ang asawa ko, ang pinuno ng Bay Group. Mahal. Mag-asawa naman tayo, atawarin mo na ako. Atawarin mo ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Mahal. Ang lakas ng loob mong hawakan ang dalaga namin. Ayaw mo na yatang gamitin ang kamay mo. Little son, ipaubaya ko na sa'yo ang pagban sa lalaking ito. Tandaan mo, gusto kong mawala sa kanya ang lahat, panghabang buhay. Hindi, gusto kong ang 3 henerasyon ng lalaking ito ay wala nang magawa kundi mamalimos sa kalsada. Ew. Ipaalam sa White Group ang pagbawal kay Gojhi sa lahat ng industriya. Ano? Bankrupt ang White Hospital. Na-freeze ang aking account. Naging isang hindi mapagkakatiwalaang tao ako at idinimanda. Asawa. Guysing, Asawa. hindi to di ba? Sa- Fake ang lahat ng ito. Fake. Sinabi mo na fake ang lahat ng ito. Ngayon wala na ang lahat dahil sa'yo. Oyoy, Wag naman. Dahil sa'yo nawala lahat. Apatayin kita. Wag naman. Mali AKO, mahal KO. Patawaran mo AKO, huiba? Pirmahan mo ang kasunduan ng paghihiwalay. Makakabigay ako sa inyo ng malit na pabor. Na pag-asa sa pag-asa, kung hindi. Bukas, mawawala na kayo lahat dito sa bansa. Kusya permahan mo na, ayokong mamatay. May anak pa ako sa tiyan. Naku, lalaki ka, pirmahan mo na. Ikaw. Gusto mo bang ilagay kami sa alanganin? Sige. Permahan KO. Anak, makakawala ka sa lalaking iyon. Magsisimula pa lang ang buhay mo ngayon. Naiintindihan kayo. Taana, pero sayang, hindi tayo magkakaroon ng press conference. Press conference. Dapat sana ngayong ang Universe Capital ay mag-invest sa Bai Hospital. Sakto na pagkakataon para makapunta ako sa Ijangzhou at makasama kayo makama. Maraming mga tito mo sa negosyo ang nagsabi na pupunta para mag-celebrate sa atin. Pero dahil nangyari ito, sa tingin ko, wala ka na rin gana sumama. Tari, hindi malaking bagay na wala ang manloloko. Walang dahilan mawalan ng gana. Tuloy press conference. Ibabalita ko ang tunay kong pagkatao. Relasyon natin bilang mag-ama. Ziege. Tara. Oo. Xiao-san, bukas sa Jiangshao, ayaw ko nang makita ang mga mukha nilang lahat. Huwag mag-alala, Chairman Bai. Papalabasin ko silang lahat sa Jiangju. Palayasin ko lahat. Anong gagawin natin? Paano ito? Paano ko malalaman? Manager Huang, Ing Huanyu Capital. Manager Huang, Ing Huanyu Capital. Direktor Gua, ang press conference NG Huan Yu Capital SA Baishi Hospital. Bakit hindi ka pa dumadating? Press conference. Huanyu Capital Mag-Invest SA Akin. Direktor Guo, ano sinasabi Montag? Huan Yu Capital ay mag-invest. Di ba matagal na itong nakaplano? Honey, Juan Yu Capital ay gusto mag-invest SEO. Pero hindi ba si Bailing Nakit ang sumira sa investment ng Juan Yu Capital sa atin? Alam ko na, si Bailing Nakit ay may ninong.
Nakilala si Director Wong ng Juan, yung capital kaya't si Director Wong ay tumulong sa matandang iyon na magpanggap bilang chairman ng Juan U Capital. Pek ang pagkakakilanlan. Alam ka una. Manugang, sila yan sigurado. Akala montak. Binawi na ng Universal Capital ang puhunan nila. Niloko ka para di ka magpunta sa press conference. Sinasadya pikonin sa Universal Capital. Gayon, binawi na ng Universal Capital ang puhunan nila. Si Bailing at ang matandang nakakatawa. Sobrang tuso. Tara, punateo na yon. Sa press conference. Tama, hindi pwedeng magtagumpay ang plano ng malditang to. Director Go, sa wakas nandito na kayo. Pasok po kayo. Si Bailing na babong yan. Talagang kasabwat ng espiya ng Juan U Capital. Sinasadyang ikalat ang balita ng pag-alis ng pondo. Mahal. Kapag nakuha mo ang investment ng Juan U Capital, saka ayusin si Bailing. Siyempre, ayusin ko ang babaeng yan. Kailangan wala siyang matira. Bailing, At ang kanyang ninong. naglakas loob silang dumalo sa press conference. Mahal, nandito siguro sila para si Rain ang pamumuhunan ng Universal Capital sa iyo. Kahit ang dating chairman ay nandito, mukhang pinahahalagahan ng Huanyu Capital si Goji. Bailing, Naglakas loob ka pa talagang dumalo sa isang press conference. Guaja. Naku, bese rito, nasaktan ba ni Goji ang matandang chairman? Sino ang nagpadala sa kanila? Taga Pamela Wong. Sila ang nagpakalat na hindi na mamumuhunan ang Universal Capital sa akin. Manager Huang, paalisin mo na sila agad. Oon ka. Itong babae at ang sugar daddy niya ang pasimuno ng galit ng manugang ko. Di ba gusto mong magpalakas kay manugang ko? Palisin mo sila sa press conference agad. Kailangan mong paalisin sila sa press conference. Tama. Hindi lang yan, aalisin ko sila sa press conference. Hintayin mong makuha ko ang 10 bilyong puhunan mula sa Juan U Capital, tapos lilipulin ko sila. Pakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari sa mga nakakasakit sa akin. Tarantado. Hoy, ano mo nagawa yan sa akin? Sasabihin ko sa iyo, malapit na akong makuha ang 10 bilyon mula sa Juan U Capital. Huwag na huwag mong isipin na makakakuha ka ng puhunan mula sa Huanyu Capital sa susunod na buhay mo. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Chairman. Pasensya na. Hindi ko alam na binawi na ng grupo ang investment sa baliw na iyon. Dinala ko pa siya sa press conference. Walang problema, hindi ka alam. Normal na hindi mo alam dahil kakabawi lang na investment. Mabuti na lang binawi. Panggulo. Gayon. Palalayasin ko na ang asong baliw na hindi na makontrol. Hindi. Hayaan mo lang siya dito. Gusto kong ipakita sa iyo ang matinding katotohanan. Bailin. Si Bailing talaga ay kasama ng Juan U Capital at Bay Family Foundation. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hindi pwede. Hindi pwede. Bailing, malinaw na ibinigay mo sa akin ang Bay Family Hospital. Ngayon ikaw ay isang inutil na may bahay na lang. Guze, dahil ginawa ko ang lahat para sa iyo bilang may bahay, nagkaroon ka ng lakas ng loob na apakan ako at agawin ang ari-arian ko. Hindi. Hindi. Lingling. Hindi ko ibig sabihin iyon. Lil, mahal mo, ako DBA? Huwag magaway, magrimarinale. Sa susunod, magiging mabuting asawa na ako. Talagang pangakong ingatan kita habang buhay. Asawa.
Hindi ka bagay. Gayon, kahit tumayo ka lang sa harap ko, nararamdaman kong nandidiri ako. Bailing. Mr. Bai. Lahat ng ito ay kasalanan ni Goze. Parusahan mo na lang siya mag-isa. Patawaran MOAKO, Patawaran MOAKO. Oo. Mr. Bai, Si Gozhe ang may kasalanan sa'yo. kami inosente. Kayong mga tao. Walang kahit isang inosente. Lingling. Gwaja. Maganda ka na. Maghanda na maging pulubi sa buong buhay mo. Honey. May sakit ang anak natin. Hindi copy, doctor. Dali, dalhin mo siya sa ospital. Ano? Hintayin mo akong ibenta itong mga bote. Saka ko siya dadalhin. Salamat ha. Nalala mo pa ba ako, Goze? Per si Lauchen. Ang daming pera, kalat sa sahi. Tatang Chin, ngayon na mamalimos na ako. Tulungan mo na ako, please. Tulangan, kung di dahil sa'yo at sa inutos mong ipagbenta ang gamot pampalaglag, hindi sana ako nakulong ng 1 taon. Paglabas ko, patay na asawa ko sa panganganak. Tama lang yan, tama lang. Tama lang yan, tama lang. Di ba sinabi ko na, wag na kayong bumalik sa Jiangzhou. DBA sinabi kayo, Wag na kayong bumalik sa Jiangzhou. Lingling. Sa wakas, nakita ulit kita. Itai. Sa kasal na susunod na buwan, huwag kang mawawala ha. Paano naman ako mawawala? Siyempre gusto kong personal na ihatid ang anak ko sa altar ng kasal.